isang siguro dalawang sa mga flood control. Ganyan lang. Huwag masyadong This is my BBL. Then, pag na na siya, 2 hours of cooking. Yan. Happy Chinese New Year, guys. Ano na siya, nabalatan na. Meron tayong sibuyas, bawang, dalawang klase siya. So, refrigerate lang natin ito mamaya. I-prepare silit sa kabawang. Laluin nyo lang. Oh, yeah. So, ngayon is Chinese New Year. So, gagawa ko ng, first of all, lechon belly. Then, magsisinigang ako na Japanese yellowfin tuna. And gagawa ko ng insaladang talong. And gagawa din ako ng century egg. Hindi gagawa ng century egg. Magtitimpla ako ng para sa century egg na kadalasan na kinakain ng mga incheck dito. So yun yung 4 na lulutuin ko for today. Kasi magsa-celebrate kami ng Chinese New Year with the co-worker ng asawa ko. So yun lang ako yung nakatokang maging chef for today. So sana samahan nyo ako sa mga lulutuin ko. And sana matuto din kayo, which is ito yung nire-request ng ni Mami, ang nanay ni Chai, na gumawa daw ako ng cooking vlog. Thank you. Matagal na akong gumagawa ng lechon belly, pero ito yung kadalasan ko lang ginagamit. Yung mga simpleng lang, yung madalig lang makita sa palengke, hindi ko kailangan ng bagarbong kundi mga simpleng lang, mga ingredients para sa paggawa ng lechon belly, yung mga nilalagay sa loob. So, syempre, ito papakita ko sa inyo. Ang una ito papakita ko sa inyo, dalawang belly. Yan. Pasensya na sa kusina, medyo madumi. So, ito, ang mga ingredients ko. Salt and pepper, pinaghalo ko na, minekos-mekos na. Isang siguro dalawang ng bawang, yung tawag dito, yung parang bulb ng bawang. Then itong onion, chinap-chop ko na ng maliliit. Yan, kalahati lang ginamit ko. Then ito, spring onions at saka tanglad. Sa tanglad, ko yan, babasagin ko pa yan para lumabas yung aroma niya. Para habang niluluto siya, kumakatas siya. Yun lang yung mga ingredients ko for the belly. Then itatali ko na siya. Pagkatapos ko itali, isasalang ko na siya. I-rest ko muna, saka ko siya sasalang mamaya sa oven namin. Tanggalin lang natin yung mga konting niya. Mga konting nakalabas sa kanya. So, babayuhin na natin to. Kasi tatali natin mamaya yung So, medyo makakarinig kayo na ingay. If you want to skip this, skip nyo na lang yung video. Skip nyo yung episode na to kasi galit ako dito sa tanglad na to. Yan. Isama nyo yung galit nyo. Para ilabas nyo yung galit nyo sa gobyerno. Sa mga flood control. Yan. Ilabas nyo. Ang galit nyo sa mga tao. Ilabas nyo dito. Yan. Yan. Tapos na ako. At least nakapaglabas ako ng galit. So yun lang. Ngayon itatali na natin tong itatali na itong belly, pero hiwa-hiwain muna natin. So ito yung baboy. Hinugasan ko na to, inasinan ko na para matanggal yung impurities ng baboy. So far ngayon, medyo tuyo na siya. So pinatuyo ko siya. So ngayon islit lang sayo ng na siguro mga parang tamang hiwa lang. So mamaya doon natin lalagay yung mga
yung salt at saka ano. Ganun din gagawin natin sa isa. Yan. Huwag yung masyadong hiwain. Yung tamang hiwa lang. Yung para manuot lang yung lasa. Yan. Ganyan lang. Huwag masyadong ano. Yan. Huwag yung paabutin hanggang dun sa taba kasi baka aksidente nyo maputol yun. Sayang naman yung lechon belly nyo. So, dapat kontrolado nyo yung paghiwa ng lechon belly. Yan. Yan. Kung pagkasya na dito yung ganito nyo, ganito ka ano sa ano nyo, pwede na yun. Ibig sabihin tama yung hiwa nyo. Ayan, so ganito yung tsura nyo ngayon. Yan. Ganyan yung tsura nyo ngayon. So, makita ko saan. So, ngayon, ito na yung tsura niya. So, yan. Ito yung pagkakahiwa niya, ganyan. So, ngayon, ilalagay na natin yung salt and pepper. Yan. So, pag nilagay nyo na yan, lagay nyo sa gilid. Tapos, masamasayin nyo lang din. Yan. Parang katulad ng pagmamasahe ng asawa nyo sa inyo. Corn yung putya. Yan. So, lalagyan mo yung gilid-gilid. Mga loob-loob, mga singit-singit, lalagyan mo yan. Yan. Mga gilid-gilid. Para magkaroon ng lasa. Ay, di ko pala na-mention. Kailangan pala lagyan to ng toyo after mo anin. Ilalagay ko na lang mamaya. Di ko pa naisama yung toyo, pero kailangan lagyan ng toyo. Dapat ganyan siya kadami. Oh, ganyan. Okay na yan. Tayo ng bawang at sibuyas. Yan, panghaluin nyo lang. Ano lang to, no? Medyo paggawa lang ng lechon belly, medyo messy. Kasi nga, pag itinali mo to, yung mga some of the ingredients lumalabas. So, ito kaya nilalagay natin sa mga slit yung ano, yung mga ingredients para alam mo yun, hindi siya lumabas. Ayan, so lagyan natin sibuyas. Alam nyo na. So, ayan. Ang mahirap na part dito is pagtali. Hindi ko pa talaga na ma-master yung pagtali. So, kung sino bang marunong magtali dyan, please help me. Okay, so ito yung ano, tanglad, tsaka ano, so igaganto nyo lang. Dapat almost pantay siya para pag ano, kasi ito yung magbibigay ng lasa. So usually ako, ginagawa ko kasi nilalagay ko sa gilid siya kasi kapag ginit na mo siya, ayan, tingnan nyo, paano maging messy ito ayan o. Diba? Yung mga ingredients na pupunta sa gilid. Ayan. So, ganyan siya. So, ngayon, kung itatali ko siya, medyo hirap lang kasi kailangan dito 2 tao. So, ito yung isa. Ayan. Tatali na natin. Dapat tight siya. Kami naglalabasan pa nga. So, tali ko muna kasi medyo matagal tong proseso na to. Gawa ko. So, kailangan nyo lang hipitan pa ng konti para hindi magano yung baboy. So, gagawin ko. Ganito yung proseso ko Siyempre, mayroong mga ibang magagaling talaga magtali ng lechon belly. I'm not an expert. So, yan, ganyan. Tatahitin nyo lang. Yan, para maganda yung tsura. Yan, tight. Yan yung pinaka lechon belly.
Oh, shout out to Manap pala, no? Manap, nabalitaan ko gusto mo raw matutong magano ito. Pwede mong panoorin to para matuto ka. Then, ilalak na natin siya. So, gigigin ito itsura niya. Yan, ganyan, lechon belly. Kaya itsura niya. Yan, naka-tight yan, dapat tight. Tapos pag may mga lumalabas-labas na kung ano-ano sa loob, ipasok niyo lang ulit yung mga ingredients, yung mga lumabas. Para mabilis lang. This is my BBLs. Are they gorgeous? These two are gorgeous. So, this is my BBL. Big Belly Lechon. So, ngayon, lalagyan ko na siya ng soy sauce. Pampano lang to, pampabrown siya pag naluto. So, lalagyan ko lang to. Then, later, i-rest natin siya. Then, lulutuin ko na siya sa oven ng mga 3 oras na luto to. Medyo matagal lang. Yan. Gorgeous ba? Ganda. Yan. Yan ang Big Belly. Big Belly Lechon. Ngayon, nilagay ko na sa oven sa 150 degrees Celsius. Ito na sila ngayon. Yan na sila. So, lulutuin ko siya for 3 hours. Then, pag naano na siya, lulutuin ko siya for 3 hours sa 150. Then, pakikispihin natin sa 240 to 230 ng mga maybe 30 minutes. So, yun yung ganun lutuan ng belly. Tingnan natin mamaya kung ano mangyayari. Ang ating 2 hours. Yan na siya. Mukha na bang masarap? Ayun yung 2 hours of cooking sa 150 degrees Celsius. Then, pagkatapos nito, another 1 hour pa para sa ipapakrispy na natin siya later. Kailangan kasi maluto muna yung loob eh. Ayan, tapos na. Crispy na. Ayan. Sarap. Ayan. So ngayon naman gagawa tayo ng yung frozen hamachi. So puro siya belly. Ito yung mga ingredients natin na. So yan. So meron tayong onion, luya, green chilies, pechay at saka yung hamachi. So yan, isisigang lang natin yan. Of course, meron tayong sinigang mix. Gagamit tayo ng patis at tubig. So ngayon, ito na yung ating lutuan. Ang pressure cooker kasi wala kaming malaking lalagyanan ng pangluto. So, lagyan muna natin mantika. Yan, mantika. Tapos unahin natin yan, ito yung sangkala natin. Naglagay na ako ng mantika. So pag uminit na yung pwede mo natin ilagay yung luya. Yan, luya. Tapos onions. Yan. Haluin lang. Tapos, gigisa natin yung isda para mawala yung lansa niya. Konti lang naman. Saglit lang. Haluin lang natin. So, hindi naman siya basta-basta madudurog kasi parte siya ng parte siya ng sa panga.
natin ng ng patis. Yan. So ngayon may aroma na siya. Ano lang natin, gigisa lang natin ng konti para mawala yung yung lansa niya. So ngayon, okay na siya. Naano na siya. Yan. Lalagyan na natin siya ng tubig. Yan. Mga dalawang litro. Yan. Pampakulo lang naman yan. Yan. Kapag kumulo na yan, pwede na siyang lagay sa lagyan ng sinigang mix sa kasili. Yan, medyo kumukulo na. Medyo kumukulo na siya. So, tanggalin lang naman konting mga bula-bula niya. Pagkatapos natin lagay yung pagkatapos natin matanggal yung mga bula. Yan. Lalagyan na natin ngayon yung Ito pala yung kulang ko sa sinabi ko sa kanina is yung labanos. So lalagyan natin yung labanos. Ayan. Ito depende sa inyo kung gusto niyo ng labanos o Pero karamihan kasi dito, labanos talaga nilalagay namin. So palalambutin lang namin to. Ayan. Then kapag medyo malambot na, lalagyan na natin yung sinigang mix. At ngayon, maglalagay na tayo ng sinigang mix. Kapag kulang pa ang asim, dadagdagan natin. Ayun tsura niya Sarap ba? Pang ensiladang talong. So wala kasi kaming dito, pang grill. So ang gagawin ko ganyan. So inaano ko lang sa apoy sa kawali. Yan. Kapag medyo sunog na, pwede na natin ihango para pag babalatan natin siya mamaya. Para maging ensiladang talong na siya, 'di ba? So ganyan siya. Wala kasing griller. Maganda sana kung may griller, di ba? Pero wala So, yun. Ito naman yung para sa ensaladang talong. So, we have na talong na dito na siya, nabalatan na. Meron tayong sibuyas, bawang, dalawang klase ng chilies, then isang jalapeno, isang red chili, and isang tomato. Yan, paghalo-haloin lang natin siya. Siyempre, sasama mo na siya ng mantika para hindi siya ganun kadikit. Ngayon, i-smash na natin yung talong. So, ito yung unang talong. So, gagawin nyo lang, pipisat-pisatin nyo lang. Ganyan-ganyan nyo lang. Yan, ganyan-ganyan lang siya. Yan. So, kapag may natitira pang mga nasunog na balat, pwede nyo siya itapon. Durug-durugin nyo lang. Yan, pag nadurog yun na, nyo lang. Kinto-kinto nyo lang para maputol-putol siya. Para hindi siya buo-buo. Ganun din gagawin nyo sa iba.
Pagkatapos nyo na to, ganito gagawin nyo sa iba. Ayan. Ngayon, okay na tayo sa nabalatan na natin. So, ito na yung finished product nung in-smash natin. So, lalagay lang natin siya sa lalagyanan. Then, we put some garlic. Then, put all the onions. Then, sibuyas. Lagyan tayo ng konting sili. Ayan. Ito, tansya-tansya lang tayo. Konti tayo. Ayan. Lagyan natin ng sili. Ay, ng suka. Wala tayong apple cider. Mas maganda kasi apple cider eh. Then, lagyan natin ng konting olive oil. Ayan. Pag nahalo mo na, ready na siya. So, refrigerate lang natin ito mamaya. I-prepare natin yung mga pagkain natin. So, yan. Ito na paggawa ng ensalada. Ganyan lang kasimple. Ganyan lang kasimple paggawa ng ensalada. Ensaladang talong. Century egg. So, di lang siya basta century egg. Lalagyan natin siya ng sauce. So, ito yung mga ingredient na gagamitin. Meron tayong century egg. Meron tayo ng sugar, salt, garlic, dato puti, green chilies, jalapeno, tsaka cayenne pepper, tsaka cilantro. Gagamitan din natin ng sesame oil at tsaka light soy sauce. So, yun lang. Ipe-prepare lang natin to isa-isa. So, ganito ang mga century egg dito. Ganito yung tsura niya. So, usually sa market, mabibili mo to ng hindi na siya, wala na siya sa putik. Pero ngayon kasi, nabili natin kasi galing pa sa putik. So, isa-isayin natin ito, tanggalin yung putik isa-isa. Ito yung pagkatapos yung balatan yung itlog. Ito yung tsura niya. Pagkatapos yung matanggal, ito na yung tsura niya pag nabalatan nyo na. Kasing itim ng budhi nyo. Yan. So, para siya madaling pagkatapos nyo i-crack, ilagay nyo na sa tubig. Yan ang technique ko. Para, yan. Ayan o, di balat na, di ba? Bilang kadali. Pagkatapos nating mabalatan yung hihiwain na lang natin to sa maybe 8 equal parts. Yan yung itsura niya. So, hihiwain lang natin siya sa 8 equal parts. Nilalagay natin siya sa plato. So, ito na ang finished product ng ating century egg. Ayan. So, ngayon, gagawa na tayo ng sauce niya. So, sa sauce niya, una-una, ano mo natin to cilantro. Ang cilantro, for na siya, para siya mamaya pa siya gagamitin. Kumbaga, set aside mo muna. Basta chop nyo lang na maliliit. Ayun kasi magbibigay ng lasa mamaya. So, sa bowl, paghahalo-haloyin natin yung sili. Ayan. Tapos lalagyan natin ng garlic.
So, ito yung parang cocktail niya ng sili at ng sili at saka bawang. Ngayon sa pan, maglalagay lang tayo ng mantika. Tapos ipo-pour natin dito pag mainit na. Yung mga 2 tablespoons, tansya-tansya na lang. Painitin lang natin. Pagkatapos natin uminit, lalagyan na natin siya dito sa ating ginawang lalagyanan. Nakita nyo nang umusok, diba? So ngayon, papatayin nyo na yan. Papatayin nyo na. So, lalagyan nyo na siya sa ating cocktail. Yan. Pag nilagyan nyo dyan. Ang sarap ng amoy niyan. Ganyan. Yan. Laluin nyo lang. So, ngayon, titimplahan na natin itong ating ginawang sauce. So, estimate lang natin yung yung mga sauce. So, para sa sa suka, sa toyo, light soy sauce, saka sa sesame seed. So, 2 to 1. Gawin natin 2-1-2. Dalawang tablespoon sa toyo, light soy sauce, 1 tablespoon sa suka at 2 tablespoon sa sa sesame oil. So tansya-tansya na lang 'to. Tapos sa suka. Maganda 'to pag apple cider ang gamit mo. Tapos sa ganun din. So 2-1-2. Ayan. Ngayon maglalagay tayo ng asukal. Ito, naman to taste lang to, pero ginamit ko dito mga 1 tablespoon. Kasi medyo manghang yun natin. Then, maglalagay tayo ng konting asin. So, konting asin siguro. Optional pala dito maglagay ng maglagay ng tawag dito, chili oil. Pwede naman. Pero sa ngayon, hindi ko lang ginawa kasi wala kaming So, ngayon, medyo titikman natin yung lasa niya. So, pag okay na sa inyo yung anghang, lalagyan nyo na cilantro. Ayan. Ayan, tapos haluin nyo lang. Ayan ang kanyang finished product. Century egg with chili sauce. Sana mag-enjoy kayo. Ang mga handa, oh. Recipe check. Oh, yun. Ani? Ayun, no? Crispy na talaga. Yan, Yun, luto. Smell check. Ah. Parang porketa lang ni Luca ang sinerge ni Jom dun sa Oo nga! Uy! Ayan, ang ikakasal. Ang ikakasal. Ikakasal ka na. Ayan. Happy Chinese New Year. Kung, hey, talaga ako.